Okay, ang makikita natin ay yung pagbisita nito ni PBBM sa Cebu, kung saan nakipaghalubilo siya sa mga tao doon na itong mga 'to ay mga residents doon sa creek na naka-experience ng matinding baha nung nakaraang bagyo. Okay, doon mo makita 'di ba, hang personal kong pananaw na napakabait ni PBBM. Kita mo naman kung paano siya talagang, ah, makipaghalubilo sa mga tao. Kitang-kita mo na talagang, concern siya sa mga 'to. Parang tunay na tatay sa mga tao dito. So, magiliw niyang, ah, tawag nito, ah, parang ito'y showing na mahal niya ang mga taong 'to. Makita natin kung gaano kagiliw siyang tinatanggap or gaano kamahal siya nitong mga taga Cebu na 'to na, napakitaan niyang concern sa nangyaring pagbaha. Makikita mo na itong pagbisita ni PBBM ay hindi lang para tignan, kundi hindi lang para tingnan ano nangyari, pero ito ay naka-program na, plantsado na, at ito ay isang project na pinagsasamahan ng mga residente at hindi lang sa lahat ng mga agency ng gobyerno kundi pati na pinagtutulungan ito ng private sector, so tulad nitong sa San Miguel Corporation, CEO and President and CEO ng San Miguel Corporation at yung sa Metro Pacific. By the way, maisip ko lang yung Metro Pacific ay yun ang ka-joint venture ng Cebu government at yung Cordoba Municipality of Cordoba na yun ang gumagawa ng Sisilix. Yung Cordoba Bridge, yan ay privately constructed. Yan ay yung Cordoba, nag-connect ng Cebu City at yung Cordoba ay hindi yan project ng DPWH. Ito ay project ng local government at yung private sector na Metro Pacific. Nililinaw ko lang. So ito yun, pinapalalim, dredging, no? Pinapalalim, hinuhukay nila para matanggal yung creek na nililinis. Ito ay yung mga lupa na lang, ibig sabihin nag-uhukay na lang ng lupa na talagang nakasama na sa baha kaya ang babaw na. Pero bago nito, sinasabi, hindi yan ganyan ang itsura. Puno ito ng basura na tinatanggal na. Okay, hindi lang nakuna ng video. Pero sabi, ito ay punong-puno ng basura. Kilala ko lang natin dito ay yung si Secretary Vince Dizon, yun nasa likod ng Pangulo, si CEO ng San Miguel Corporation, si Ramon Ang,
Yung ibang naka-blue siguro mga local official na to ng Cebu. So dito dinidiscuss ng Pangulo kung anong naka-schedule of activities at saka kung ano ang mga support na binibigay from the private sector na pinangungunahan nitong San Miguel Corporation at saka yung Metro Pacific. So this is a well-planned project na umpisahan sa loob ng itong second quarter ng 2025 at hanggang sa first and second quarter of 2026. So isang taon itong tuloy-tuloy na pagsagawa nitong project na to para hindi na maulit ang pagbaha sa naranasan nitong sa Cebu. So sinasabi niya dito na ang mga programa ay hindi lang itong tawag nito yung dredging so meron ding mga gagawin sa bundok ng Cebu na magho-hold ng pag-release ng tubig. May tinawag sa term doon na para hindi sabay-sabay bumulusok sa baba ang tubig, kundi may dam ba ang tawag doon na layer siya na para doon pansamantalang maipon ang tubig at unti-unting i-release para hindi biglaan at masyadong ma-wash out ang madadaanan nito. So may mga concrete ng plano. To start now, patuloy pa rin ito. Hindi lang for the next 9 months ito. Kahit na matapos na yung trabaho, babalikan ulit yan. Dahil magkakaroon ulit ng siltation, kailangan kunin ulit yan. Pero hindi na ganito kalaki ang trabaho. Dahil kaunti na lang ang kailangan kunin. So, that is why we are here. This is the project that we are initiating. As I promised when we started the project in Metro Manila, that we will not only go to Metro Manila, but we will go to all the urban centers and all of those areas that have suffered severe flooding in the last rain. So, yun ang pupuntahan natin. Alright, maraming salamat. Thank you very much. Magandang hapon sa inyo. Thank you. Okay, ang pinakita ko sa inyo ay yung pagbisita ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Kahapon ay November 21. November 21 para i-initiate ng programang kontrabaha sa Metro Cebu. Okay, so maraming salamat sa inyong pakinood. Mabuhay ang Pilipino.